Ano nga ba yung pinaka-edge ko daw, sabi sa akin ng client ko, kung bakit ako yung napili niyang as virtual assistant. At sabi pa niya, nandun na nga yung nahirapan siyang pumili kung sino talaga yung pipiliin niyang virtual assistant o yung business partner niya. Kasi nga raw, lahat daw ng mga kasabayan ko is mga magagaling. At di lang yun ha, may mga magagandang experience pa daw. Pero nagtataka talaga ako kung bakit ako. Kasi alam ko naman sa sarili ko na wala akong experience aside sa nakapagtrabaho ako for 2 years ng office base. Pero hindi yung pagiging virtual assistant kasi may time din na nag-field ako. So sa field area ako, nagtatrabaho or yung duty ko. Medyo kinabahan ako bigla doon. Pero kasi yung ginawa ko lang naman, during interview, nakita ko talaga yung business niya at nag-focus ako since virtual assistant, nag-focus ako sa social media niya at nakita ko yung edge na para hindi siya mahirapan sa social media niya at na-maintain niya yung content niya or yung pag-post ng content, pwedeng-pwede niyang i-schedule in advance yung content niya. Ganyan yung sinabi ko sa kanya at yung tono ko pa nga ng pagkakasabi sa kanya is may suggestion ako para sa business mo. Ganun yung sinabi ko. Dahil nga kasi sa online siya kumukuha ng mga client niya para sa business niya. Di syempre dapat yung content ng social media niya is dapat araw-araw or na-maintain para mas ma-target pa yung mga target audience niya. Kaya why not maggagawa ng content at i-schedule siya in advance para less hassle siya kasi hindi ka na magpo-post ngayon, post ka naman bukas, anong oras pa kasi dapat na-maintain yun kasi para dun sa algorithm ng social media, halimbawa sa Facebook, ganun yung sinabi. At yun na nga, sa Facebook siya nagpo-focus. Sabi ko, alam mo ba na sa Facebook pwede mong i-schedule yung content mo up to 30 days. Alala ko pa nga, sabi ko sa kanya, kung alam mo na yung suggestion or strategy na to is pwede mo namang i-disregards yung sinabi ko o yung suggestion ko kasi in-email ko to sa kanya pagkatapos naming Zoom meeting. At alam mo ba, nag-email ako at syempre yung unang email or yung unang text na sinabi ko sa email ko is nagpasalamat ako sa opportunity na ma-meet siya in Zoom, gano'n, na ma-discuss niya sa akin yung problema niya o yung hinahanap niya as virtual assistant at ma-discuss pa yung business niya. Plus, nilagay ko yung suggestion ko, yung naiisip ko na idea para mas gumaan yung flow ng kanyang business, lalo na sa paggawa ng content. Hindi ko naman inisip na like ako yung kukunin niya or hindi ko sinabi na ako yung kunin mo kasi ganito ang alam ko ganito. Wala akong sinabing ganun. Sinabi ko lang yung suggestion ko and just in case hindi ako yung mapili mong virtual assistant, pwede ko namang i-share yung nalalaman ko about sa sinabi ko dito na suggestion about pag-schedule ng content in advance sa magiging VA mo. Kaya ayun nga daw yung edge ko sa mga kasabayan kong nag-apply as virtual assistant. Kasi nga daw, nagbibigay ako ng value, suggestion. Yun yung suggestion na binigay ko. Tapos, nagpasalamat daw ako pagkatapos ng interview. Which is, wala daw gumawa nun maliban sa akin. Ganun yung pagkasabi niya eh. Basta kinilig naman ako medyo dun. Kaya ang lesson dito is kahit pala hindi tayo or walang kasiguruduhan kung kukunin ba tayo as virtual assistant sa nating Zoom meeting, kailangan din pala nating magpasalamat sa interviewer na binigyan tayo ng pagkakataon na maka-attend or ma-invite for Zoom meeting para ma-showcase natin yung mga skills natin. Wala mang kasiguruduhan na ma-hire tayo pero at least alam natin or nakatry na tayo na mag-attend ng Zoom meeting. There's one person that really stood out, and her name was Anna. And she stood out because she really took initiative. She was really fast in sending email replies when I asked some questions before the interview. And she made some recommendations to help my business to help me do better with marketing and that kind of thing. And I just thought, this is really showing some extra incentive. And then she thanked me after the interview. Not everyone did that, but she did. So with all the extra initiative and effort she was showing, I thought, I think Anna is the one. So I hired Anna to be my virtual assistant. And this past week here, as I record it, was her first week of work, and she's done an outstanding job. Just fantastic job following all my directions and